Good day everyone. Napansin niyo ba na kapag ang isang tao ay malapit ng umalis or malapit ng mamatay, madalas yung last words at last actions niya ay pinaka-importante? Kasi kung alam mong konti na lang ang time mo, yung iiwan mo na salita, yung iiwan mo na actions, yun ang pinakagusto mong matandaan ng mga mahal mo sa buhay. Ganyan mismo ang nangyari dito sa John chapter 13. Nasa upper room si Jesus kasama ang kanyang mga disciples. Alam ni Jesus na malapit na siyang ipagkanulo ni Judas. Alam niya na malapit na siyang hulihin at ipako sa cross. At alam din niya na iiwan siya ng mga disciples niya dahil sa takot. Pero bago mangyari ang lahat ng mga ito, bago dumating ang Gethsemane, bago ang cross, bago ang lahat ng pain and suffering, may ginawa si Jesus na hindi nila makakalimutan. Hindi si Jesus nag-preach ng long theological lecture dito. Hindi rin siya gumawa ng malaking miracles para ipakita ang kanyang power. Instead, gumawa si Jesus ng isang bagay na sobrang nakakagulat para sa kanila. Hinubad niya ang kanyang robe, nagbigkis siya ng tuwalya, kumuha siya ng planggana at tubig, at si Jesus mismo ang naghugas ng mga paa ng kanyang mga disciples. Kung iisipin natin mga kapatid, sa culture nila noon, ang paghuhugas ng mga paa ay trabaho ng pinakamababang alipin. Kasi sa mga kalsada nila noon, puro alikabok, putik at dumi. Kaya yung ganitong gawain, hindi ginagawa ng taong marangal. Pero eto si Jesus, the Lord of heavens and earth, the very Son of God. Siya mismo ang yumuko, siya mismo ang humawak, siya mismo ang naghugas ng mga maruruming paa ng kanyang mga disciples. Kung tutuusin, scandalous ito. Kaya nga si Peter mismo ay nagulat at halos tumutol. Pero mga kapatid, dito natin makikita ang puso ni Jesus. Nagtuturo siya hindi lang sa salita, kundi sa halimbawa. At pagkatapos niya gawin niyon, umupo siya muli at nagsimulang magpaliwanag. At dito tayo papasok sa ating passage. John chapter 13 verses 12 to 15. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you." May the Lord bless the reading of His Word. Ang theme ng ating meditation today, the servant king and our call to servanthood. Yes, si Jesus ay teacher and Lord. Siya ang dakilang guro at Panginoon ng lahat. Pero ipinakita ni Jesus na ang tunay na dakila
ay hindi yung nagpapataas ng sarili, kundi yung marunong magpakumbaba at maglingkod. At yun din ang kalooban ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Ang kalooban niya na tayo rin maging katulad niya, handang maglingkod, handang magpakumbaba, at handang mag-sacrifice para sa iba. So let's bow our heads and pray. Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. Thank you for gathering us as your people to listen to your word. Lord, as we open this passage today, we pray for your Holy Spirit to open our hearts and our minds. Tulungan niyo po kami, Lord, to not only hear you but understand. Help us not only to admire Jesus but to follow his example of humility and service. For in Jesus' name we pray, amen. Verse 12. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, Do you understand what I have done to you? Mapapansin natin dito kung gaano ka-detailed ang pagkasulat ni John. Makita natin na hindi siya nagmamadali sa kanyang pagsulat. Bawat galaw ni Jesus ay isinama ni John. Bawat detail may bigat, may kahulugan. Sabi ng verse, when he had washed their feet, tapos na, kompleto na, lahat ng mga disciples hinugasan ni Jesus ang paa. Makita natin dito na walang exempted. At kung isipin natin, pati ang paa ni Judas, sinugasan din ni Jesus. Alam na niya na magtataksil si Judas, pero hindi niya tinanggihan. Hindi ni Jesus sinabi na, O ikaw Judas, hindi kita isasama kasi alam ko ang gagawin mo. Hindi niya sinabi yan. Sa halip, pinakita ni Jesus na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kababaang loob, ay hindi selective. Ang kanyang love, ang kanyang humbleness ay hindi lang para sa mababait, kundi pati sa mga mahirap mahalin. Mga kapatid, ganito ang Panginoon natin. Kahit tayo ay madalas nagkukulang, kahit tayo ay madalas nagkakasala, kahit tayo ay madalas na bumabagsak, hindi niya tayo tinataboy. Nililinis pa rin niya tayo. Kaya ang paghuhugas ng paa dito ay hindi lang physical na dumi ang tinanggal, kundi ito ay simbolo rin ng mas malalim na paglilinis na gagawin ni Jesus sa cross. Ang paglilinis ng ating mga kaluluwa. Pagkatapos, sabi ni John, he put on his outer garments. When he had washed their feet, he put on his outer garments. Kanina, ang garments niya, ni Jesus, hinubad niya ito. At nung hinubad niya yung robe niya, ito ay symbol ng kanyang paglayo sa honor at comfort para magpakumbaba at maglingkod. At ngayon mababasa natin na sinuot niya ulit ito. Pinapakita ni Jesus na kahit siya ay nagpakumbaba na parang alipin, siya pa rin ang Panginoon. Pinapakita niya na ang kanyang pagiging servant ay hindi pagtanggal ng kanyang pagiging Lord. Mga kapatid, dito natin makikita na ang totoong humility pala ay hindi ibig sabihin na mawawala ang value mo. Dito natin makikita na ang totoong humility hindi ibig sabihin na wala ka ng honor. Sa halip, kapag marunong ka palang magpakumbaba, marunong kang maglingkod,
doon lalo makikita ang tunay na greatness. Dahil ang totoong kadakilaan, mga kapatid, ay hindi sa posisyon, kundi sa puso na marunong yumuko. At pagkatapos ni Jesus isuot muli ang kanyang robe, sabi ng verse, He resumed His place. Bumalik siya sa kanyang mesa. Bumalik siya sa upuan na dapat sa kanya bilang teacher and Lord. Napaka-dramatic ng scene na ito, mga kapatid. Kanina si Jesus ang nakayuko. Hawak ni Jesus ang maruruming paa. Ngayon naman, bumalik si Jesus sa kanyang trono sa gilid. Bumalik siya sa kanyang throne sa silid. At yung isipin natin, hindi siya bumalik para kalimutan ang ginawa niya. Bumalik siya para ipaliwanag ito. At anong sabi sa verse? Ang sabi ni Jesus, Do you understand what I have done to you? He said to them, Do you understand what I have done to you? Hindi si Jesus nagtatanong ng, nakita niyo ba? Kundi ang tanong niya, naintindihan niyo ba? Kasi may mga bagay na nakikita ng mga mata pero hindi agad naintindihan ng puso, mga kapatid. At ganyan tayo minsan, di ba? Nakikita natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Nakikita natin ang mga blessing, ang protection niya, ang guidance niya. Pero sometimes, hindi natin naunawaan ang ibig sabihin nito. Sometimes, nakikinig tayo sa sermon every Sunday. But the question is, do you understand? Jesus is pressing the disciples. Parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong tumigil sa nakita nyo lang. Intindihin nyo kung ano ang lesson. And the lesson is clear, mga kapatid. The Lord of glory humbled Himself. The one who should be served chose to serve. The one who is worthy of all honor stooped down to touch the dirt of sinners. Napaka-dramatic ng eksenang ito, mga kapatid. Siguro nanginginig pa ang mga kamay ng mga disciples habang hawak nila ang kanilang mga paa na hinugasan ng Panginoon. Tapos bigla siya nagsalita, Do you understand what I have done to you? Mga kapatid, ngayong umaga, si Jesus din ay nagtatanong sa atin, Anak, naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba ang ginawa ko para sa iyo? Hindi lang ito about sa paghuhugas ng paa, kundi about sa paglilinis ng inyong kasalanan. Hindi lang ito about sa pagyuko sa sahig, kundi tungkol ito sa pagyuko niya sa cross para sa kaligtasan natin. Kaya tanungin natin ating mga sarili, mga kapatid, naintindihan ba talaga natin ang ginawa ni Jesus? Kasi kung hindi natin naiintindihan, baka nakikita lang natin ang larawan, pero hindi natin nakukuha ang message. Ang sabi sa verse 13, You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Simple lang pakinggan ang sinabi ni Jesus, pero napakalalim. Nakikita natin dito na pinapakita ni Jesus ang kanyang identity at authority. Ang unang title niya is teacher. Sa Jewish culture, ang teacher or ang rabbi ay mataas ang respeto.
Ang mga disciples ay dapat sumunod. Sila dapat ay matuto sa lahat ng itinuturo ng kanilang rabbi. At ang mga salita ng teacher para sa kanila ay hindi basta opinion lang. Ang mga salita ng teacher, ito ay guide, ito ay authority. You call me teacher. You call me Lord. Mas mabigat itong title na ito, mga kapatid. Lord. Sa Greek, Kairos. Ang Greek na Kairos, ito ang tawag sa amo ng alipin, sa master. But more than that, ito rin ang salitang ginamit sa Old Testament, sa Septuagint, para kay Yahweh. Kaya kapag sinabi ni Jesus, you call me Lord, and you are right, para bang sinasabi ni Jesus, yes, ako ang may absolute authority. Ako ang may karapatan sa buhay niyo. Ako ang inyong master at Diyos. At kung mapapansin natin, mga kapatid, hindi itinatanggi ni Jesus ang mga titles na ito. Hindi siya nagpakumbaba sa maling paraan na parang, ay, huwag nyo na lang akong tawagin ganyan. Hindi sinabi ni Jesus yan. Ang sabi niya sa verse, you are right, for so I am. Tama kayo. Ako talaga ang teacher. Ako talaga ang Lord. Siya ang Lord. Siya ang teacher. Pero siya rin ang naghugas sa kanilang mga paa. Yes, siya ang may pinakamataas na authority. Pero siya rin ang gumawa ng pinakamababang gawain. Mga kapatid, anong klaseng Lord ito? Hindi siya tulad ng mga earthly lords na sanay na magpa-serve. Hindi siya tulad ng mga leaders na gusto lang ng power at posisyon. Mga kapatid, ang ating Lord ay kakaiba. Siya ang Lord who serves. Siya ang teacher who demonstrates by example. At ito rin ang heart ng pagiging Christian, mga kapatid. To follow a Lord who is also a servant. Kaya nga si Jesus ay teacher, Lord. Pinapakita ni Jesus na ang tunay na leadership ay servanthood. Kaya tanungin natin ating mga sarili, mga kapatid, sino si Jesus para sa inyo? Yes, we call him teacher. Pero nakikinig ba tayo sa kanya? Natututo ba talaga tayo sa kanyang mga salita, or pinipili lang natin yung convenient para sa atin? Teacher siya, pero kung hindi tayo sumusunod, para bang sinasabi natin, teacher ka lang sa bibig ko, pero hindi sa puso ko. We also call him Lord. Pero kung siya nga ang Lord, ibig sabihin, siya ang may-ari ng buhay natin. Siya ang may final say. Siya ang nasusunod, hindi tayo. Pero madalas, we treat him as Savior but not as Lord. Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng submission. Kaya sabi nga ni Jesus, you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Hindi siya fake teacher, hindi siya weak na Lord, siya ay totoo. Siya ang dakilang guro, siya ang tunay na Panginoon. At dahil siya nga ay teacher at Lord, wala tayong excuse, mga kapatid. Kung siya ay nagpakumbaba, kung siya ay naglingkod, paano pa kaya tayo? Mga kapatid,
Ito ang mystery ng ating pananampalataya. The one who has every right to be served chose to serve. The one who has every right to be honored chose to stoop down. Mga kapatid, the Lord of glory is also the servant of sinners. At dito pa lang mga kapatid, dapat na tayong tumahimik at magpasalamat. Kasi kung si Jesus ay nagpakumbaba, wala tayong, kung hindi si Jesus nagpakumbaba, wala tayong kaligtasan. Kung hindi siya yumuko, wala tayong pag-asa. Kung hindi si Jesus naglingkod, hindi niya huhugasan ang ating mga kasalanan. Kaya tanungin natin ang mga sarili, mga kapatid, do you really call Him Lord? Do you really call Him Teacher? Hindi lang sa bibig, kundi sa puso, sa buhay mo, every day. Kasi ang sabi ni Jesus, you are right, for so I am. Verse 14, if I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Napaka-direct ni Jesus. Parang sinasabi niya, kung ako na iyong Lord at Teacher ay hinugasan ng iyong paa, kayo rin dapat maghugas ng paa ng bawat isa. Very clear but napakabigat. If I then, your Lord and Teacher. Dito binalik ni Jesus. Binalik niya yung sinabi niya sa verse 13. Siya ang Lord, siya ang Teacher. Siya ang highest authority. Siya ang Diyos na dapat sambahin. Hindi alipin na dapat maglingkod, pero siya mismo ang nagpakumbaba. Mga kapatid, kung ang pinakamataas ay yumuko, paano pa kaya tayo na mababa? Kung ang Diyos na walang kasalanan ay nag-serve, paano pa kaya tayo na makasalanan? Wala tayong excuse, mga kapatid. If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, literal na ginawa niya. Hindi ito illustration lang, mga kapatid. Totoong hinugasan niya ang maruruming paa ng kanyang mga disciples. At sa culture nila before, ito ay pinakamababang gawain. Pero ginawa ito ni Jesus para ipakita na ang discipleship ay hindi about sa posisyon, kundi about sa paglilingkod. If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Mga kapatid, ito na yung command. Hindi lang kwento, kundi command, utos. Kung ginawa ni Jesus, dapat gawin din natin. Hindi ibig sabihin na literal na foot washing ang palaging gagawin natin sa loob ng church, kundi yung principle. Ang principle ng humility and service. Kung may kapatid kang nangangailangan, tulungan mo. Kung may kapatid na nahulog, buhatin mo. Kung may kapatid na marumi ang buhay, samahan mo at ipanalangin mo siya. Kung may kapatid na walang kaya, maging blessing ka. Mga kapatid, the act of foot washing is symbolic of a lifestyle of humble service for one another. Ang problema natin sometimes, mas gusto natin yung title kaysa service. Mas gusto natin yung recognition kaysa sa responsibility. Gusto natin tawagin tayong leader pero ayaw natin mag-serve. Gusto natin tinatawag tayong Christian pero ayaw natin mag-sacrifice.
Pero ang sabi ni Jesus, if I, your teacher and Lord, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Parang sinasabi niya, kung ako na may pinakamataas at nagpakumbaba, dapat kayo rin. Kung ako na Panginoon ay naglingkod, kayo rin dapat maglingkod. Mga kapatid, this destroys our pride. Kasi minsan na iniisip natin, hindi bagay sa akin yan. Masyadong mataas ako para sa ganyang work. Pero tanungin natin ating mga sarili, mas mataas ka ba kay Jesus? Siya nga na Lord and Teacher nagpakumbaba, ikaw pa kaya? Isipin natin mga kapatid, paano kaya magbabago ang simbahan kung lahat tayo ay willing maghugas ng paa ng isa't isa? Hindi literal, pero sa puso natin, walang mataas, walang mababa, lahat handang mag-serve, maglingkod, walang nagbibilingan ng achievements, kundi lahat nag-uuna-uaan, lahat na nag-uunahan sa humility. Yun ang totoong church mga kapatid, yun ang totoong discipleship. Mga kapatid, baka ngayong umaga tinatanong ka ni Jesus, handa ka bang maghugas ng paa? Handa ka bang mag-serve sa kapatid mo? Handa ka bang magpakumbaba kahit mahirap? Kahit hindi ka pinapalakpakan? Kahit walang nakakakita sa'yo? Kasi kung siya ang Lord at Teacher ay nag-serve, tayo rin dapat mga kapatid. Ang sabi sa verse 15, for I have given you an example that you also should do, just as I have done to you. I have given you an example. Ang ginawa ni Jesus ay hindi lang para mag-shock sa kanila, hindi lang para maging kwento sa history. Ang ginawa niya ay para maging pattern, para maging model, para maging standard ng discipleship. Ang word na example dito ay hindi ibig sabihin na suggestion lang. Hindi ito optional mga kapatid. Hindi ito parang kung may time kayo, pwede nyo subukan. Hindi ganyan. It is a divine model. It is a lifestyle na dapat gayahin ng bawat disciple. I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Hindi sinabi ni Jesus na do greater things than this. Hindi rin niya sinabi niya try your own version. Ang sabi niya, do just as I have done to you. Ibig sabihin, ang humility at servanthood ni Jesus ay hindi lang dapat i-admire, dapat ito i-imitate. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng discipleship, to follow not only the teaching of Jesus but also the example of Jesus. Madali tayong humanga kay Jesus. Madali natin sabihin, wow, napaka-humble ni Jesus. But the question is, ginagaya ba natin siya? Kasi ang tunay na evidence ng pagiging disciple ay hindi lang sa theology na alam natin, hindi lang sa worship songs na kinakanta natin, kundi sa humility at service na ipinapakita natin. Ang totoong disciple ay hindi lang marunong mag-preach, kundi marunong magpakumbaba. Hindi lang marunong mag-lead, kundi marunong din mag-serve. Ang totoong discipleship, hindi lang marunong magturo, kundi marunong mag-demonstrate ng pag-ibig. Mga kapatid, ito ang pattern ni Jesus. A servant king. The Lord who stooped down. The teacher who showed by example. At ang sabi niya, do just as I have done to you.
Mga kapatid, isipin niyo ang larawan of the eternal Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords. Siya ay nakayuko, may towel sa kanyang baywang, may planggana sa kanyang kamay, hinuhugasan ang maruruming paa ng kanyang mga disciples. At pagkatapos niyang gawin niyon, tumayo siya at sinabi, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you're right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you." Mga kapatid, wala nang mas malinaw pa. Kung siya na Lord and teacher ay nagpakumbaba, how much more tayo? Kung siya na may-ari ng lahat ay naglingkod, tayo pa kaya? Kaya ang tanong ngayon, handa ka bang sumunod sa kanyang example? Handa ka bang maging servant kahit hindi ka pinapalakpakan? Handa ka bang maging servant kahit walang kapalit? Kahit mahirap? Handa ka bang maging disciple na hindi lang nakikinig kundi gumagaya kay Jesus? Mga kapatid, ito ang tunay na Christianity. Not pride, not power, not position, but humility, service, sacrifice. Dahil si Kristo ang servant king, siya ay nagbigay ng example at tinatawag niya tayo ngayon, "Do just as I have done to you." Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Huwag tayong manatili sa admiration lang. Lumakad tayo sa imitation. Huwag lang tayong tumingin sa kanyang humility. Sundin natin ito. Huwag lang tayong magpasalamat sa kanyang paglilingkod. Gawin din natin ito para sa iba. At sa ganitong paraan, nakikita ng mundo na tayo nga ay disciples niya. Disciples of the servant king. Let us pray. Heavenly Father, thank you po sa word na narinig namin ngayong araw. Thank you for showing us through John 13 that Jesus, our Lord and teacher, is also our servant king. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga times that we became proud and unwilling to serve. Turuan mo po kami, Lord, to be humble. Turuan mo kami to love. Turuan mo kami to follow the example of Christ. May your Spirit empower us to live what we have learned, to serve one another, to love one another, just as Christ has loved and served us. For all the glory and honor and praise belongs to you. For in Jesus' name we pray. Amen.